Time check tayo. Time check, it's 1:41 p.m. Nandito ako ngayon sa, pakita ko sa inyo. Okay. Ito nga pala yung 1:41. Tapos, nandito ako ngayon sa, ayan. Kung nagtataka kayo, bakit maaga ako umuwi? Kasi nga pinakita ko sa inyo, nandito ako sa Family Dental. Akala ko, hindi ako pagkwento sa inyo kasi ang appointment ko 2 p.m. Syempre, 'di ba, American time. So maaga-aga tayo. Nagmamadali tayo. Pagpunta ko dito, nakalock pa yung door. Yung pala, sila, nag-break time. So sabi ko, okay, perfect, 'di ba? May time ako makipagtsikahan sa inyo. Anyway, guys, 'di ba, tayo mga Pilipino, sino ba yung nakaka-relate diyan? Anyway, don't judge me. Anyway, don't judge me kasi ang init sa trabaho ha. Super init. Kaya, I'm trying to be pretty for you guys. Anyway, nagpagawa ako ng ipin dahil gusto ko makasave ng pera 2012. Sino nakaka-relate dyan? I'm pretty sure lahat ng mga overseas, mga taong nakatira sa, lahat ng mga Pilipino, ang hirap mag-explain, lahat ng mga Pilipino nakatira sa overseas, di ba, we're trying to save money. So ako, nung umuwi ako sa Pilipinas ng 2012, pinaayos ko yung ipin ko, Pero guys, I had bad experience. Hindi ko tine-turn it down o sinasabi na ang mga dentist sa Pilipinas, kesyo ganito, kesyo, wala akong ibig sabihin. Siguro, syempre wala akong kakilala. Nung time na yun, wala akong kakilala. Kung sino lang yung nirecommend sa akin, yun lang yun. But anyway, I had a bad experience sa Pilipinas. Yung pakiramdam ko ba guys, yung nilagay yung crown, para nakaangat yung isa kong panga, nangangalay, hindi siya flat. Kaya ang nangyari, nung umuwi ako sa Olongapo, kasi taga Olongapo tayo, nagpagawa ako doon. Kaya, naging okay siya ako. Bad experience kasi 2 beses ako nagbayad. Nagtatry nga ako mag-save ng pera, tapos nakagastos pa rin. So, di ba? Kakaasar. Anyway, it's been like 2012. So, magbilang tayo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, 13 years na rin, no? Kasi ako, guys, gusto ko talaga, kung maaari, yung talagang, yung sarili nating ipin. Kasi, yung bone instruction ba natin sa mukha natin, maganda. Pag wala na kasi yung ipin natin, yung mukha natin gumaganyan. O, di ba? Tama ba ako? O baka ako lang. Pero, alam ko na kapag nawawala yung ipin natin, yung bone instruction natin gumaganyan. Siyempre, ako ayaw ko nun. Dahil, unang-una, ang pangit tignan. Wow! Pangalawa, mas magandang kumain at masarap kumain kapag meron kayong original teeth mo, nandyan pa rin. So, I try my best to save as possible, diba? Ngayon, dahil nagkaroon ako ng problema, may insurance naman kami sa trabaho, siyempre, gagawin natin dahil wala tayong choice. Masakit na guys, talagang masakit na. Which is, dapat naman talaga, nung 13 years ago, matagal na itong binunot. Pero nagawan pa ng paraan, so, ngayon wala na akong option, wala na akong choice. So, ayaw kong pustiso. I'm not against, but ayaw ko talaga na pustiso. Ang pakiramdam na may dalawang gum or whatever, hindi ko talaga komportable pag pustiso. So, lahat ng teeth ko guys, it's either crown or bridge. So, bridge yung nandito ko, yung sa may bagang, tapos yung dito, bridge din. Ngayon, yan ang tanong, budget. Gusto ng dentist ko, bridge uli. Pero, yung dating bridge niya, dahil sira na siya, ipupull na siya. Ang mangyayari, dalawa na yung ipin na empty, kasi ipupull yung isa, so magiging dalawa na yung empty,
Yung likod ng ipin, yun naman ang magiging poste para maging bridge. Napag-isip-isipan ko, kasi I do my research anyway, implant. I know it's really expensive implant. And then, I will explain to you guys kung ano yung experience ko, how much yung ginastos ko. Pero, I cannot promise na pwede akong mag-video. Ayan. So, kung may question kayo or whatever, ask me, comment down below. But anyway, ang plano dapat ngayon, ang dapat na gagawin today for this visit, supposed to be bubunutin. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng bunot, guys, kasi nga 'di ba puro pasta, root canal, puro root canal. So first time for last na binunutan ako yung dito sa harapan ko, guys, 2000. That was 13 years ago. Ito madali lang. Pero yung dito sa ligang, alam ko iba yung ano diyan, eh, 'di ba? Natatakot ako, tapos bukas papasok ako ulit. Magbubuhat ako ng mabibigat. So sana everything's okay para makapasok pa ako bukas. Kasi ayaw kong gamitin yung vacation ko ng nakahiga lang. Gusto ko pag may ginagamit yung vacation ko, kailangan yung may na-achieve ako. So today, nagbago yung isip ko, hindi na bridge, gusto ko implant. At pag sinabing implant, mahal. Hindi ko alam exactly how much ang babayaran, pero I do my I do my research because I've been wanting to do that. Like dito sa harapan, gusto ko yung implant din, pero back then it's like 15,000 sa 6 na ipin. Hindi ko alam kasi hindi na siya brand new. So baka bumaba na ng konti. Tapos yung insurance namin baka makatulong. So, we'll see. Pero ako talaga nasa isip ko, ang isang implant, $3,000. Iba pa yung iba pa yung costing nung crown, ng bridge. Yung lang yun, yung tornilyo na ibabaon sa bone mo dito. Yun ang decision ko for now. Kasi i-consult ko ulit, tatanungin ko sila kung paano yung procedure, tapos magkano yung cost, kung maa-afford ko. So, babalitaan ko kayo mamaya kung ano ang updated. Okay? Okay, guys. Hindi ako mag-iingay. Anyway, I'm here in the dentist now. Nilagyan na nila ako ng naming cream kasi bubunutin ngayon dito. Pero syempre, nagpaalam ako. Sunglasses kasi para hindi tumalsik yung mga tubig sa ko. Ngayon, ang sabi nila, ang gagawin namin ngayon, bubunutin. Tapos, pupunta ako doon sa isang place, consultation, for, para pag-usapan kung magkano yung magagastos ko, kung ano yung gagawin, ano yung mga procedure. So, pagkatapos nito, kasi ang style nila dito, guys, kailangan pag binunot nila yung yung ipin, kailangan pagilingin muna. Let it heal. Hindi ko alam how many weeks. I will let you guys know how many weeks bago ikabit yung kung ano man yung sa akin kasi implant. So, pagkatapos ko ngayon bunutan, ibibigay nila sa akin yung phone number para kontakin ko yung to contact the other specialist yung gagawa nung implant para pag-usapan kung magkano gagastusin, anong procedure. So, balitaan ko kayo mamaya. Namamanhid agad. Balitaan ko kayo mamaya. Okay guys, I'm back. Oh my god. Okay. I'm trying to look good with you guys. I wish I got my mic. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Okay. Follow up. It's freaking hurt. Yeah, let me cover my mouth. I'm embarrassed. Okay. It hurt us
Yeah, it hurt. I think, I don't know kung OA lang ako, but for me, the pain is bad. Like, I felt like yung doctor, yung dentista, babae siya guys, babae. I felt like yung dentista, nahihirapan siyang bunutin yung ipin ko. I don't know, baka matibay yung ipin ko. I don't know. Or baka bagang. Kasi pag bagang, di ba guys, maano siya, malalim yung mga root niya, I think. But, nahirapan siya guys, bunutin yung ipin ko. It hurts and it scared me. Nanginginig na ako sa loob guys. Kasi pakiramdam ko, nahihirapan siya. But anyway, ito yung record guys. Yan lang papahiya ko sa inyo. Anyway. Shit, ang sakit. Okay. Hindi na nakasulat dito yung mga naka-highlight. Ayan yung babayaran ko na ayan dapat yung plano. But anyway, kung magpapagawa ako ng bridge, yung bridge, 3 siya. Ang mangyayari, magbabayad ako ng $722. Tapos, yung crown prep, ano ba yan? Crown prep, may crown prep pa, magbabayad ako ng $552. Okay, 552.60. Tapos, meron pang isa, $608. And this one include the insurance already. And like I said, nag-down payment, binayaran ko sa lahat based on this one, based on calculation all total, nagbayad ako ng 2,600 something. Pero after insurance, may posibilidad may possibility na magbayad pa ako ng konti, adjustment, gano'n. Kumbaga ito parang ano lang siya, yung ano ba ang tawag noon, yung potential lang na babayaran, pero binayaran ko na. Ang gagawin ko, sorry guys, ang gagawin ko next step, tatawagan ko yung implant specialist para malaman ko kung magkano yung babayaran ko. Kasi sabi nila, kasi meron limit. May limit kami na sa insurance. Hindi pwede yung go. Kapag nagamit mo na lahat yung limit mo, malaki na yung babayaran mo after. So, they're trying to help me anyway. Kung halimbawa, ito kailangan lagyan ng crown, ng crown. Kung hindi naman necessarily, gagawin ko na lang siya next time. Importante itong sa baba. But anyway, that's all for now. Pupunta muna ako sa grocery. Oh my God. As of now, it's not really painful yet. Kasi manhid pa siya. Pero binigyan ako ng strong pain reliever para makasurvive ako kasi alam ko mamaya masakit na to. Tapos, pupunta ako sa store. Bibili ako ng paggawa ng sopas. Magsusopas ako. So, ang appointment ko kanina is 2 o'clock. Ano na guys? 3:54. So, almost 2 hours din, no? Natagalan sila kasi nahirapan siya mag-pull out. But anyway, I'm going to grocery and buy
vegetable kasi gusto kong mag-sopas. So, that's all for now, guys. And then, the next step, updated ko na lang kayo. But anyway, if you are not subscribed yet, don't forget to subscribe and click the notification bell below para you get notified. Thank you, guys. Please pray for me. Everything will heal up as soon as possible. Ang sakit, guys. Remember, bawal magkasakit sa Amerika. Peace!